Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Alas 5 Jess na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Biyernes. 129 ka solar street lights ng DPWH sa Santa Barbara, Iloilo, ginkawat. Insidente na huli ka. 380,000 pesos nga balor sa smuggled cigarettes na kumpiskar sa mag-asawa nga nagtuyong malagyo sa checkpoint sa Baguio City. Magpakaisa nga nagkato sa baylihan sa piyesta sang barangay sa Dumangas, Iloilo, ginbuno. Isa patay, isa pilason. Laragway sa anay viral dog nga si TikTok ginagamit sa pagpang-scam sa social media. Kag water tanks ginpahamtang na sa mga lugar sa Iloilo City nga halos wala sang supply sang tubig. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapanguna nga balita, 129 ka solar street lights ng DPWH sa Santa Barbara, Iloilo, ginkawat. Insidente nakuhaan pa sang CCTV. Kinawatan nga suga naglabot sa 4.3 million pesos. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Makita sa CCTV video ang lalaki nga nakakalo nga nagamaniobra sang solar street light. Pagpanaog sa poste, bit-bit na sini ang duha ka street lights nga kinawatan. Wala pagid ini makontento, ginsaka naman ang isa pagid ka poste. Ang video ang kuha alas 3 sang kaagahon sang May 11 sa Barangay Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo. Sunod sa Liga President sang Banwa nga punong barangay man sang Bulong Weste. Nadiskubrihan nila sang tinalikdan nga semana nga amat-amat nga nagakaladula ang mga suga sa National Highway. Lakip man sa Bulong Este kag Bugaw Sur. Ang nakuha kuno sa mga kawatan sa 3 ka barangay, nagdangat sa 129 tanan ka solar street lights nga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Kadako nga lusis para sa gobyerno, nga ginawa ka gobyerno kabulig para nga matigayon nga magnami, nga beautify ang lugar kay ti kamaanan kamo. Luwas ka at town with a heritage kami, alagyan pa ni pa airport. Ang isa ka street light ang nagabalor sang 34,000 pesos. Ang kabugusan nga gimpangkawat naglabot sa 4.3 million pesos. Apang sunod sa Santa Barbara Police, napulo pa lang ka insidente sang pagpangawat sang street lights ang ilan na record. 7 sa nagligad nga tuig, kag 3 subong nga tuig. Nakilala na ang mga lalaki sa video. Ang mga ini amo ang magutod nga Sunday alias Daryl kag alias Adrian, kag ang abyan nila nga si alias Nonoy. Si Daryl amo man ang suspect sa pagpangawat sa nagligad nga tuig. Ginatabo kuno sa mga ini nga wala sa barangay tanod nga nagaronda kag makapangawat. Mas ginasaka nila ang kay nubuo mo lang sa actually ang street light mo ang sa side na bala. So may dala silang gamit, yung ginalubad lang nila ang mga bolt. Yun, mula na kuhaon lang bolt tapos makuha naman dayon ng ang solar lights. Gintinguan sa news team nga makuha ang statement sang DPWH 4th District Engineering Office apang wala sang pwede nga magpa-interview. Base sa impormasyon, wala pa man kuno ini na turnover sa LGU ang proyekto. Padayon pang assessment sang ahensya para makumpirmar kung pilagid ang nadula nga street lights. Sunod sa opisyal sang ahensya nga naistorya sa news team, magapasag sila sang kaso nga robbery agud mahatagan sang leksyon ang mga kawatan. Gintiwan sa news team nga makuhaan sang bahin ng mga suspect apang wala sa makahambal kung sa diin ang mga ini nagatener. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga puso, madamong salamat. Mag-asawa nga nagtuyo maglikaw sa checkpoint sa Kabulisan sa Baguio City, Negros Occidental. Bao nakuhaan sang ginapatihan smuggled cigarettes. Nakatutok kay Irene Pedreso. Nagresulta sa paglinagsanay ang ginpatigayon nga checkpoint sa mga katapos ng Baguio City Police Station sa National Highway sa Barangay Balingasag sa Baguio City, Miyerkules sang kaagahon. Wala nagpondo, kagintuyo pa nga palagyuhan sang driver sa puti nga salakyan ang mga kapulisan nga nagabantay sa checkpoint. Apisan nagsenyas na ang mga kapulisan nga magpondo, nagdiretso gihapon ng driver. While nga nagkakanta kita sa checkpoint along National Highway, so it so happened nga may incoming vehicle from the direction sa Bacolod City. To flag down siya naton, but then upon pag-approach sa checkpoint area, nag-speed up ini ang driver. Ginlagas ng kapulisan ang driver tubtub na kalabot sa Barangay Pakol. Ginamaneho sang 30 anyos nga driver ang salakyan upod ang iya 31 anyos nga asawa. Ginako sang mag-asawa nga mga sigarilyo ang ilang mga karga.
Ang mga karton siya na sulod sa kampo. Actually, sila mismo ang nagtipirma kung may dala sila sa sigarilyo. 23 ka karton sa ginaligar smuggled nga sigarilyo nga nagabalor sang 380,000 pesos ang nakumpiskar sa mag-asawa. Naghalin sa Talisay City ang mga sigarilyo suno sa pahayag sa mag-asawa sa Negros Occidental Police Provincial Office. Ginkumpirma sang NOCPO nga may ginausisa na sila nga mga bodega sa Negros Occidental nga ginapahayag ginahimo nga tambakan sa mga smuggled nga sigarilyo. Wala man ginadula sang kapulisan ang posibilidad nga may iban pa nga protektor sang pagpalusot sang smuggled kag illegal nga sigarilyo sa Negros. Hindi natin po inaalis yung possibility na yan. Kaya nga po accountability and responsibility ng ating mga chief of police and men on the ground na tingnan po lahat ng informasyon. Ginkusuriya sang kapulisan ang mag-asawa samtang ginaproseso ang pagpasaka sang reklamo. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, magpakaisa nga na mayle sa Dumangas, Iloilo, ginbuno. Hinubog rason sa insidente. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok. Napuhag ang mga tao sa baylihan matapos nga magluntad ang pagpangbuno sa PD Monforth North, Dumangas, Iloilo kahapon sang kaagahon. Nabunan si alias John Kent, 21 anyos, kagang pakaisa sini nga si alias Roma, 25 anyos, nga mga residente sa nasambit nga barangay. Sa investigasyon sa Dumangas Police na may lang magpakaisa bangod fiesta sa ila barangay. Pagwa nila sa gym, ginkompronta sila ni alias Kumpol upod si alias G. Hinali lang ang ginbuno ni alias Kumpol si John Kent nga nakaangkon sa pila sa dughan. Gindala pa ini sa ospital apang gindeklarar nga napatay. Si alias Rom naman ang nagapabilin pa sa ospital matapos makaangkon sang pila sa buton kag tiyan matapos ginbuno man ni Kumpol. Hinubog ang ginalantaw nga rason sa kapulisan sa insidente. Nakainom ma'am kay Pistan mga isang time na to. Nagsungka sa kapulisan si alias G samtang si Kumpol ang nagapabilin nga at large. Depensa ni alias G, nagtambag lang siya kag wala inisang partisipasyon sa pagpangbuno. Yung sabay ko sa second makokin, hindi na kayo amungan tatane. Sabi ko okay na. Tapos ang pagkat ko to, lapit-lapit na ako sa bumbaning. So bula ko to ka ukod ya. Isnumbag. Muna doon yung bato mo. Pagbato ko. Napilasan man si G sa iya tiyan sang ginaaligar ice pick bangod sang komosyon. Apang hindi sini madeterminar kung sino ang ilan na engkwentro ang nakabuno sa iya. Ginahanda na sang Dumangas Police ang reklamo nga homicide kag frustrated homicide batok sa mga suspect. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Cloud seeding naman sa Negros Island kag pinakabahin sa Western Visayas, ginpondohan sang 6 million pesos bangod sa epekto sa mga pananom sa mainit nga tiyempo. Nakatutok Aileen Pedreso. Talalupang doon nga laya na ang pila ka mga tanom nga tubo sa Bago City, Negros Occidental. Inibangod sa kakulang sang supply sang tubig kag tuman nga kainit sang tiyempo. Lakip ang ini nga mga lugar sa na-monitor sa Department of Agriculture. Rason niya ginpondohan na sang 6 million pesos ang patigayunan nga cloud seeding sa Negros Island kag pila ka lugar sa Western Visayas. In case na mag-cloud seeding sila ang station nila sa Silay Airport, monitor pa nila kung temporary ang rains. What is good is may budget na. Ginassess pa kung ano nga mga lugar sa Negros Island ang hatagan sang prioridad sa cloud seeding. Kita ko lang din yung medyo affected is ang tubuhan natin. If hindi natin sila masupplement sa needed water, bakit 200 ang yield? Magluwas sa mga pananom, apektado man sa mainit na tiyempo ang pila ka kasapatan. Sa barangay Kalumangan sa Bago City, nagakabalaka ang pila ka mga nagasagod sa manok nga magamay ang size sa mga itlog. Isa ilang nga pagkaumlag sa init lag sa mulang magagmay na sila. Gani importante gid nga may bastante nga ilimnan nga tubig para sa mga manok. Sa pihak sini, pigado ang baklanay sa itlog sa Bacolod City Central Market, gani nagpanubo man ang presyo. Ano man? Kung init ang tiyempo, ma'am, summer, nang nagalubugid man na ang demand ya, amo na sa nagabarato siya. Ang pinakagamay nga size ng itlog, ang mabakal sa 5 pesos kada bilo. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Bad news naman liwat para sa publiko, ilabi na sa mga motorista. Lauman ang pagsakas ang presyo sang gatong sa Madason nga simana. Base sa estimates sa nagapadayon nga trading, may ginabulubanta piso, tubtob piso kag 30 sentimos nga saka sa kada litro sang diesel. Piso kag 20 sentimos tubtob piso kag 50 sentimos naman ang igasaka sa presyo sang gasolina. Kada Martes ginapatuman sa mga oil company ang adjustment sa presyo sang gatong.
Markahan ang inyong kalendaryo. Regular holiday sa Miyerkules, Sabado sa Semana mga kapuso, May 27, adlaw sang Eid al-Adha. Sang kauturan naton nga mga Muslim. Ang Eid al-Adha o Feast of Sacrifice ang isa sa duha ka dalagkong kapisahan sa Islam. Ang selebrasyon ang nagakilala sa debosyon sang propeta nga si Ibrahim nga nanginhanda ng sakripisyo bisan ang iya kaugalingon nga anak nga si Ismael bilang pagsunod sa kagustuhan sang Allah. Bantayan. Water tanks ginpahamtang na sa mga lugar sa Iloilo City nga halos wala sang supply sang tubig sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, duwa ka barangay sa Iloilo City ginpahamtangan sa mga static water tank bangon sa kulang nga supply sang tubig. Samtang kapin 30,000 ka konsumidor sang Basiwa Prime Water sa Bacolod City nagaagunto sa pigado nga supply sang tubig. Si John Sala nakatutok live sa barangay Hinaktakan, La Paz, Iloilo City. John? Jert, so mga tuban kainit ang tiyempo, importante ang bastante nga supply sang tubig. Apang dili sa Iloilo City may mga barangay nga kung hindi gani ginakulang ang supply, wala gid sang supply sang matinlo nga tubig. Tasok ang ginasaligan sa mga residente sa barangay Hinaktakan sa La Paz, Iloilo City bilang source ang tubig sa ilang pangadlaw-adlaw. Sino kay Manong Ricardo kung inog paligo, panghugas sa pinggan kag panglaba lang sa mga dikolor, okay na kuno sila sa tasok. Apang para sa mga pangluto, ilimnon kag panglabas ang puti nga mga bayo, purified water kag balde-balde nga tubig sang Metro Pacific Iloilo Water ang ila ginabakal. Sa isa ka semana, 200 to 250 pesos ang ila ginagasto nga masulbar kun tani kung mayara sila sang bastante nga supply sang matinlo nga tubig. Dako gid sir nga mga bulig sa monde. Kiti siyempre hindi na kami magpangabudlay nga magkuha pa sa iban nga barangay. Mayo na tani nga magsige-sige gid dani nga may forever bla. Parang hindi na kami magproblema. Nabtan sa news team nga nagapanglabas si Manang Mary Grace sa kumon nga tasok sa ila zona. Problema man sini ang kakulang sang supply sang tubig. Kani kung may ara kami din nga nawasag kay pulala dali hindi pang magamit sa puti. Ilanan pa magbakal sa nawasa. Ang barangay Hinaktakan kag Kalaparan sa Arevalong duwa sa may pinaka-kritikal nga sitwasyon sang supply nga tubig sa syudad sang Iloilo. Bilang bulig duwa ka static water tank sa gipahamtang sang LGU. Adlaw-adlaw may 4,000 liters ang tubig nga i-deliver dire sang duha ka mga bulk water suppliers sang syudad. We don't want nga magsaka pagid ang critical level. Dapat mahatagan sila dayon sang dugang supply, water supply, so that hindi sila matamaan sa extraction sa ilang mga shallow wells. Sa Bacolod City ginabanta iyara sa 30,000 ka mga konsumidor ang nagaagunto sa pigado nga supply sang tubig. Sa mga 120 na non-produce or returning, yung concessionaires, paano na nag-produce nato, nag-produce mo para sa mga 110. Sa water availability map sang Basiwa Prime Water as of May 2, 2026 yara sa red zone o kung kulang sa 4 ka oras ang supply sa pila ka mga lugar kaangay sang barangay Kabog, Pahanukoy kag porsyon sang Mandalagan. Pila ka mga lugar sa barangay Villamonte naman ang mayara lang sang supply sa sulod sang 11 ka oras o kung mas nubo pa. Ang malain pa, may baho kuno nga upod ng tubig suno sa mga residente. Ang Basiwa ka ba baho o chlorine? Siyempre ka rin nag-uok kaya hindi ba nan sang imutyan bala? Hindi kami sarang magbakal sang refill bala nga tubig. Kung maalangan kami, gainom ko yung daan Basiwa. May time man kung isa doga ko, to'y man dyan ko Nagpasalig ang Basiwa ginatinguan kilayon makayo ang mga leak sa mga koneksyon nga kausa man sang pigado nga supply. Jert, suno kay Iloilo City GSO Head Neil Ravena, nakasugod na deliver ang bulk water suppliers ang tubig sa pila ka mga barangay diri sa Iloilo City kag mangin daily na ina nga magasugod sa aga. Jert? Madamong gid nga salamat sa detalye, John Sala. Kapuso, pamilya sa 3 sa 19 ka mga persona nga napatay sa enkwentro sa Tuboson, Negros Occidental nag-request sa CHR nga ipakalkal ang mga bangkay sa ilang himata. Agud liwat ipaidalom sa autopsy. Nakatutok Eileen Pedraso.
Hindi kumbinsido ang 3 kapamilya nga himata nila ang pila ka napatay sa engkwentro sa Banwasang Toboso sa Abril 19. Gani nagpadala sila sang sulat sa Central Office ng Commission on Human Rights para magpangayos ang bulig. Sunod sa Commission on Human Rights Negros Island Region, luyag sa mga himata nga ipakutkot o kanay pa-exhum ang mga bangkay sa mga biktima agud ipaidalom sa autopsy. The issue for Toboso NHO to grant us the permit to exhume. Consent na sa pamilya nga i-exhume ang lawas bilang imatay nila sa public cemetery. Tapos switching kulungan na po. Nag-aligar ang pamilya sa isa sa mga napatay nga si Errol Windel nga sala nga bangkay ang ginpadala sa ila sa militar. Nagpahayag man sa request sa exhumation kag autopsy ang mga himata ng Dayjoros Kalamihan kag Labski Inostasyon. Ginkumpirma naman sa Negros Occidental Police Provincial Office nga 11 sa Day 19 kanapatay sa engkwentro ang positibo sa gunpowder residue. Nagpaathag ang NOCPO nga pisan nag-negative sa paraffin test ang 8 ka napatay, hindi ini nagakahulugan nga wala gid man sila nagbato o kung nagpalupok sa armas sa nagluntad nga engkwentro. Ikaw man ay negative sa paraffin, it doesn't necessarily mean hindi ka nagpaputok. Kasi maraming factors kung bakit ka nag-negative. Kaya nung distance ng kamay sa muscle ng baril, pagkababad ng kamay sa tubig. Una na naging panindugan sa mga himata sa mga napatay nga hindi mga rebelde, kundi mga sibilyan ang ila mga himata. Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Mga kapuso na pilasan ng 19 anyos nga rider nga si alias Jam matapos malapakan sang oil tanker truck sa barangay Bato, Panay, Capiz, Miyerkules ng hapon. Sa investigasyon sa Panay Police, halin sa Rojas City ang biktima, kag pauli kuntani sa barangay Anhawon, Panay. Nag-overtake ni sa tricycle rason nga bumunggo ang ginamaneho nga motor sa oil tanker. Nagsuhot si Jam sa idalom sang truck kag nalapakan sang rida ang natuo sini nga butkon. Yara na sa estable nga kondisyon sa ospital ang biktima. Nalong sa bato, ining aton nga oil tanker na ma-parking na tani. Siya kay parking lot nila dito ang area na to. Mahinay mo lang nila dalagan galing. Ining 19 years old yung bata, ining teenager. Nag-overtake siya dito sa tricycle. Ang tricycle nakalampawas. Siya, nasa angit siya sang kwan, sang oil tanker ang aton mala tracking. Patay ang 69 anyos nga may matapos ginpulihan kasigo kag ginlampusan pa sang botelya sang iya mismo anak kag umagad sa Altavas, Aklan. Ginkilalang biktima kay alas June. Base sa investigasyon sa Altavas Police, nagainom ang biktima kaupod ang abyan sini. Nagabot ang iya umagad nga babae kag ginapahayag nga may natabo nga pagbinaisay sa tunga sang mag-ugangan. Nagabot man ang lalaking anak sa biktima kag didto na natabo ang pagpangkasigo. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklara nga dead on arrival. Daan nga hiligutan na nakita ang motibo bangod masami kuno nga ginapakahuyaan sang biktima ang iya umagad rason sang kaakig sang mag-asawa nga suspect sa ila amay. Before pa na expire ang reglementary period nila ng mga suspect, nag-furnish sa police station ang asawa sa biktima, ang nanay bali sa suspect. Isa sang affidavit nga hindi na siya interesado mag-akusar. Sa iban pa nga balita, 5 ka fourth-year college students kada barangay ang mangin beneficiaryos ng 20,000 pesos scholarship assistance. Mga barangay officials ginapahanumdom nga sundon ang guidelines sa pagpili sa beneficiaries. Si John Sala nakatutok. Graduating na sa kurso ng education sa Iloilo Science and Technology University ang bata ni Daryl. Ang bana lang siniyang may estable nga obra ganit may mga tion nga halos pugaon na kuno siniyang iya bulsa sa mga galastusan sang ila pamilya. Ilabi na sa mga kinanglanon sa pag-eskwela sang iya kabataan. Para nga hindi mamabudlayan kay ang bana ko lang nag-obra. Kung Martes sa Biyernes, gabulig ako sa tinda para lang makasupport man sa kamong pangadlaw-adlaw nga tanan sa pang-allowance. Ganito man ang ila kasadya sa nabatian nga laki pang iya bata sa 5 ka mga napilian sa ila barangay council nga makabaton sang 20,000 pesos nga scholarship sa idalom sang bawat barangay makikinabang programa. O lalo na subong sir nga this coming year, ma'am, no fourth year, sa damo-damo ang mga project nga nila sir, ginaiubra subong tikon
Kung isa sa man lang sa kanapilian, dako gid nga bulig. Ang programang para sa mga incoming graduating o kung senior college students, prioridad ang mga yara sa low-income families, mga pamilya nga wala pa sa college graduates kag mga estudyante nga enrolled sa mga state universities and colleges o kung private universities. Sa datos ang Second Congressional Commission on Education, 40 ka mga college students sa pungsod ang nag-drop out o kung nagauntat sa pag-eskwela bangod sa problema pinansyal. Dili sa Barangay Zone 5 Santa Barbara, Iloilo ginsiguro sa barangay nga nagsunod sila sa patakaran. Aminado ang barangay nga mabudlay ang pagpili sa mga benepisyaryo. Ginabalidate naman, ginaobligar naman ang mga obligasyon, kag ang amon tamon nga mga beneficiaries nga dya, ginasilaw gid naman dya kung ano ang sitwasyon. Kag i-approve naman nga ipasa naman sa munisipyo. Wala kami untat remind sa ila nga isundo nila ang guidelines kag magpa-insindi sa ila kaupod nga mga barangay, tapos kami gina-double check man namon ang ila nga lista. Sa Hulyo natala nang i-download na sa kada barangay ang 100,000 pesos nga budget. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, madamong nga salamat sa padayon ninyo nga pagsalig. Ang GMA News, ang top digital video publisher sa Pilipinas, base sa datos ng Tubular Labs. Para ina sa kategorya nga news kag politics, sugod sang January tubtob Abril 2026. Worldwide, pangatlo ang GMA News sa top publisher sa pareho nga kategorya para sa bulan sang Abril. May combined 3.6 billion views ang GMA News sa Instagram, Facebook ug YouTube. Makalaom kamo sa padayon namon nga pagbalita nga wala sang ginaapinan, wala sang ginaprotektahan, halin sa tutubtob subong, serbisyong totoo lang. Kapuso, halong makaluluoy nga laragway sang napatay nga viral dog nga si TikTok baw ginagamit agud maka-scam sa social media. Modus ginaimbestigaran na sa Regional Anti-Cybercrime Unit. Yaring balita nga aton kintutukan. February 2025 sang nanginbantog ang ido nga si TikTok. Nanginawong ini sang animal cruelty sa Negros Occidental matapos intiro sang Indian target sa lawas. Nakaluwas ini sa kamatayon matapos kinoperahan. Kag nangin model pa sang pilak advokasya. Apang pila ka bulan ang nagligad, ginbawian man ini sang kabuhi matapos sa aksidente nga naipit sa salakyan. Butang nga palaligban sa mga animal welfare group sa probinsya kung paano si TikTok ang liwat na buhi. Ang iya mga laragway ang ginagamit subong sa isa ka social media account. Agod mangayo kayo sang kwarta para kuno sa iya pagpabulong. Si TikTok ang ginhingadlan pa bilang si Lala. Sa mga laragway gin-post online, makita kung paano magpadala sa bulig pinagi sa online transfer. Sa comment section, madamo pa ang nagpabutyag sang simpatiya sa ido. People will feel pity on the animal and of course they would love to watch a rescue story. We all want a happy ending. This is very viable and popular. Make sure that they get to visit the site of the shelter themselves. Where are these rescues being taken? Ginapanawagan sa Regional Anti-Cybercrime Unit NIR ang mga posible na biktima sang pagpang-scam agud matrace ang account. Mga numbers niya, halimbawa, pati yung picture, yung URL ng account. May mga personal tayo na tanong, sir, na yung victim lang ang nakakalam. Lagi kaming naka-monitor. Meron kami tinatawag na cyber patrolling. Panugyan sa Department of Information and Communications Technology, agud hindi matuntuhan. Very important, sir, no, ang ginatawag natin na cyber hygiene. Hindi ibig sabihin na may ara ginhatag sa imong information, magpati ka na lang dayon. So you can cross-check. Ang mga ginagamit natin mga web browser, pwede ka double check kung sakto man ng information. Gitiwa sa news team nga magkuhang bahin sa tag-iya sa account pinagi sa mga numero nga nakapost online. Apang wala sang may nagasabat sa tawag. Adrian Bretos, 1 Western Visayas.
Duha ka beses nga ginpaydalom sa yellow alert status ang Visayas Grid subong adlaw May 22. Alas 3 tubtob alas 4 subong nga hapon kag liwat naman ginpatuman alas 5 tubtob alas 9 karon sa gabi. Ini ang resulta sang liwat nga pagnipis ang reserba sang kuryente sa grid. Base sa advisory sang National Grid Corporation of the Philippines, yara sa 2,653 megawatts ang capacity sang grid. Ang peak demand ang nagalabot naman sa 2,485 megawatts. Problema gyapon sa power generators ang gintumod rason. Mga pusa padayon naman yung ginomonitor ang LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Uri nakita ang nasambit ng LPA sa kalayuan ng 875 kilometers sa silangan sa Southern Mindanao. Sunod sa pag-asa, nagapabilin nga manubong tsansa nga mangin bagyo sa sulod sang 24 oras. Magluwas sa trough. Sang LPA, nag-apekto man sa pungsod ng easterlies ukon mainit kag mapaang hangin nga posible magdala sang pag-ulan. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sang ulan sa Panay Island kag Negros Island region. Mabaskog nga ulan sa pinakalugar gani mangin alerto sa baha di gani landslide. Mga kapuso puwersa sa social media ang masaksihan sa finale episode sa Never Say Die subong nga gabi. Bangon na bulilyaso ang pag-aresto kay Berdugo, iga-live stream ang pagpangita sa iya. Tutukan ang ulihing nga tirada sa GMA Prime action drama series nga Never Say Die, 8:55 p.m. Samtang ginbunag na ang batang amangin katapat ni Natoy, masalbar baladiya ini sa baha. Samtang may mahulog nga balatyagon, bantayan ang The Master Cutter sa GMA Prime 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Kapuso reunited naman in one frame sa Miguelton Felix and Anton Vinzon. Nagpakilig sa ila bago nga TikTok collab ang duha with matching cool moves. Kung sadto, magkaupod sila bilang kidlat kag the goal sa GMA Prime series nga mga batang riles. Subong, may tagsa-tagsa na nga ginabidahan ang duha. Si Anton bilang si Makmak sa kamao. Malantaw ina pagkatapos ang Born to Shine 3:20 p.m. sa GMA Afternoon Prime series. Kag si Miguel naman nga malantaw bilang si Galo sa Task Force Firewall 8:55 sa atong GMA Prime kag 10:30 p.m. naman sa GTV. Bantayan ang mainat sa Lunes, May 25. Kagina mga pinakadalag ko kag pinakauli nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Jerth Rhodes, Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sa tutub-tub subong, matuod-tuod nga serbisyo gid lang.